Hello, good morning po. Pag-usapan natin ito si Sarah. Of course, excited ang both sides, makasara at saka anti-Sara. Sa makasara naman, ang ini-expect nila, hinahintay nila ay mabasura itong impeachment. Mas hindi sila takot sila mag-dire-diretso yung impeachment. Kasi nga, nakikita nila mukhang yung sa Quadcom hearing pala at saka good government hearing, committee hearing ay mukhang marami mga ebidensya. But be comfortable. Hindi naman lahat po ebidensya ay may na sinasabi nila ay tama, di ba? Yun, alamin pa kung bakit hanggang doon pa lang napunta po sa kamay ni Colonel Nolasco at saka Colonel La Chica yung usapin na kung saan napunta yung pera ng confidential fund. On the other hand, patungkol naman ang pinakadelikado talaga totoo rito, yung akusasyon na SALN at saka yung pagdeposito sa bangko na hindi mo nilagay sa SALN. Yun po ang pinakadelikado dyan. Pero hindi naman masyadong delikado yan to the point na lahat naman ng mga judge, mga senador, at lahat ng umaakusa ng mga congressmen ay ganoon din ang kasalanan. Marami din mga bangko mga yan na takot din sila na sila mabusisi din. At ang mga bangko na sigurado ko hindi nakalagay sa SALN. Pare-pareho na sila kasalanan. Natanda naman panahon ni Corona, nagboto ng acquittal si Marcos Bongbong bilang senador. Bumuto ng acquittal si Miriam Santiago bilang senador. At bumuto rin si Joker Arroyo ng acquittal. Dahil sa kanila, hindi big deal yung salin. Hindi pagwawasak ng tiwala ng tao ang salin na paglalabag sa salin. So yan po ang ngayon, ang quick lang, very quick lang tayo. Ang nakikita ko po rito, maayong buntag, Bami Tuwala, diha sa Dipulog City. Ang aking naimbang bigat sa mga kapsat ko, mayapaabak sa mga kabalen ko, maayong aga sa mga kasimanwa ko, maayong buntag sa mga tanang Cebuano speaking people, maayong aga, maupay nga aga sa mga waray-waray, marahay na aga sa mga Bicolano. Okay. So ngayon, itong sinasabi ko, nakakatakot po. Pero dahil na ngayon, petsa 14, Valentine's Day. So happy Valentine's sa lahat ng mga may iniibig at may umiibig. At happy Valentine's na rin sa mga naghanap pa ng iibigin. So anyway, mabilisan lang tayo kasi lalayas ako. So mukhang ang konklusyon ko dito ay panalo na ata si Sara Duterte dito sa ganong sitwasyon. Bakit? Dalawang rason. Una, wala ng oras. Walang oras dahil hindi naman inumpisan ng Senado. Inupuan nila ni Chis Escudero. Kailan pa daw sila magsimula? After SUNA. Kailan pang SUNA? Sa fourth Monday of July. So tapos na yung kasunod na kongreso yon. Ang mga congressman na pumirma ngayon ay iba ng congressman sa panahon na yon. Ang mga senador na noon, ngayon ay iba na, maraming iba. May maximum of 12 na senador ang mabago ngayon. Assuming na lahat ng tumatakbo ng mga napapareelek ay matatalo. At kung matutuloy man sa ngayon, mananalo rin si Sara. Bakit? Kulang sa oras. Hindi kayang ipresenta lahat ng ebidensya. At kung matapos na ang June 30, bagong kongreso na yan, bagong senado, at kung ako tanongin mo, wala ng jurisdiction ang senado, walang continuity. Hindi po yan kagaya ng korte na sinasabi nila ni Chis Escudero, sinasabi nila ni ex-justice Antonio Carpio. Pareha kami ng opinion ni Romy Macalintal. Pag bagong kongreso, bago na yan. Hindi mo pwede i-proceed. Nabasa ko rin ang desisyon sa kaso ni Garciliano versus House of Representatives na kung saan tahasang sinabi ng Supreme Court noong 2008, hindi ako magkakamali, na ang issue noon ay yung Garci tape. Yon, Hello Garci tape. Ang sinabi ng Supreme Court noon, hindi mo pwedeng
sabihin na continuing, na tuloy-tuloy lang ang Senado o ang impeachment court. Ang court iba yun. Bakit? Sa impeachment court, ang Senado, Senado, bago magiging impeachment court, Senado muna kayo. Kasi kung hindi kayo kasapi ng Senado, hindi ka pwede maging impeachment court. So, magdidepende ngayon kung magkakaroon ng impeachment court kung may lehitimo na mga senador. So, ngayon, kung ngayon sana nag-umpisa, wala tayong problema. Pero pag tumawid sa June 30, bagong mga senador, 12 lang po ang paliwanag sa Garciliano case. 12 lang kasi ang papalit-palit, no? 24 senado tayo. So kung 12 matira, walang majority. Ang paliwanag ng Supreme Court, hindi majority ang 12. Dapat 13 para maging majority. So kung walang majority, hindi siya continuing, hindi tuloy-tuloy. Bago na siya. So, pag may bago na sa sunod na halal, bagong membro na yon, kahit na re-elected, bagong membro na rin yon, ay yun na rin ang bago nun. So, hindi magko-continue, hindi tatawid. So, yan ang delikado. So, ibig sabihin, sa number one na issue, kung matutuloy ngayon, wala ng oras. Kahit itutuloy pa natin. So, pangalawang rason, mas lamang minimum of 9 senador ay buboto pa por kay Sara. Kaya wala, dead in the water na ang lahat ng gusto mag-asam-asam na i-impeach si Sara. So, number 2, siyempre bakit sa ngayon, ang mga tumatakbo po, nag-iisip sa Iglesia ni Cristo. Pangalawang rason, ang dami rin, kahit sabihin natin ko konti na lang, marami pa rin ang boto ng mga DDS. Yan ang katotohanan ng buhay. So, saan natin may blame ito? Ang number one, i-blame natin mga congressmen siguro na natin. December 2 pa lang may meron ng impeachment complaint. Bakit inupuan nila? Bakit hindi nila inaksyonan? Anong sila mismo ay gustong hindi matuloy ang impeachment, di ba? Okay? So ganun lang ho simple. So sa second setup, o kung napalitan lahat ng congressman, i-withdraw yan, wala rin. O ngayon ang lahat ng mga magagaling kuno na mga abogado diyan na congressman sa ngayon, kung matatalo sila at malamang matatalo. Malamang si Jeremy Luis talo. Kasi malakas din ang kalaban niya yung dating kalaban niya, si Congressman Abo. So, ngayon, pag ganun mangyari po, ano mangyari? Kaya dead in the water na rin tayo. Besides, yung mga bumubuto na senador, mga tao rin yan at politiko rin yan. Kaya sinasabi mo political, kinukonsidera nila yung boto nila. Ibubuto pa ba sila ng tao kung bubuto sila kontra kay Sara? Yun ang tanong. Hindi kung ibubuto nila pabor kay Sara o kontra kay Sara na dahil sa ebidensya. Kaya nga tinatawag nilang politika, pero kung ako tanongin mo, dapat based on evidence yan. Hindi dapat based on politics. Kasi kung based on politics, wala tayong magagawa. Paramihan ng kanyan. Paramihan ng kakampihe. Ganon mangyari. Kaya yan lang po ang aking masabi. Kung sa atin, langan-langan kasi, palangan-langan itong mga congressmen, sila ang mas sinisisi ko kaysa Senado. Kasi Senado, tao lamang mga yan. Kailangan nila pag-aralan pa rin ang kaso. Hindi nila po kaya kahit masibag-sibula sa ngayon. Una, bakit? Gagawa sila ng bagong rules of impeachment trial. Pag gumawa sila, kailangan i-publish pa sa dyaryo. Ang requirement ng batas sa pag-publish, 3 linggo. Kada linggo, 7 araw. Times 3 weeks. 21 days ng kinain. Ano na ngayon? 14. 28 days lang ang ating ang February. So, 14 plus 7, 21. Ibig sabihin, March 7 pa magsimula. Pag March 7, saka pa lang sila manumpa. Saka pa lang sila magpalabas na ano. Hindi kasi pwede magpalabas ng summons na utusan si Sara sumagot kung hindi pa kayo impeachment court. Hindi pa kayo pwede mag-convene na impeachment court kung hindi pa na-publish ang impeachment rules, trial rules. Kahit kung hindi pa na-publish, hindi pa maging impeachment trial rules, hindi pa pwede magbuo ng impeachment court. Ganon po yun. So, sino ang sisihin natin dito?
Well, tandaan mo yan mga senador na yan. Okay lang yan sa mga senador pa. Titingnan ninyo. Lahat ng mga senador ngayon na tumatakbo, huwag nyo na iboto. Ang lahat ng mga congressmen sa ngayon, nag-grandstanding lang, nagpapabango sa tao, pero ang katotohanan ng buhay, sinadya nila na ihatsampa sa huling araw na wala ng oras matitira. Kaya kung ako sa tanongin nyo, ladies and gentlemen, iboto lahat ng bago sa darating na halalan para kung gusto nyo ng totoong pagbabago. Kasi ang pangalawa, wala na pong jurisdiction. Sinabi na nga sa nagdesisyon ng Supreme Court sa Garciliano versus House of Representatives, hindi pwede continuing ang Senado. 12 lang kasi. Ang majority dapat kung 13 ang natitira na senador, continuing siya. Hindi. Hindi naman ito court na ang court na nanatili. Ang korte na nanatili. Branch 1 ng Pasay, branch 1 manatili pa rin. Pagpapalit ng judge, manatili pa rin yan. Ang branch 1 hindi nawawala. Pero sa impeachment court, pagpalit ng kongreso, nawawala ang impeachment court. Hindi po yan kagaya ng regular court. Okay? So, yun ang pong aking masabi. Kaya, tandaan nyo itong mga naglalaro sa atin, mga tao. Itong mga senador at saka congressmen. Ibasura nyo na sila lahat. Ngayon pong May 12, 2025. Magandang umaga po.